para sa ating mga kasamahan ng mga vlogger, as a chairman po ng OFW Assistance Advocates, solid Duterte tayo. Nalulungkot lang ako dahil sa tagal na ng panahon na mula nang umuwi ako ng Pilipinas, na lumapit dito sa administrasyon na to, wala pong naibigay na itulong sa aming mga OFW about sa problema namin sa mga balikbayan boxes. Kaya sa lahat po ng mga taga-panood ninyo, please vote straight to the Duterte. Dahil wala nasaan yung action nila? Talamak na po yung problema namin sa balikbayan boxes scam, pero nasaan yung administrasyon? Wala po yung administrasyon na yun. Tinutulungan ba kaming mga OFW? Wala pong gustong tumulong sa amin. Hanggang pabalik-balik na lang ako ng Senado, Congress, Bureau of Custom, wala pong nangyayari. Until now, plano na lang nilang i-donate sa DMW at si DMW na lang yung magko-contribute para sa mga OFW natin. Kaya sa lahat ng mga taga-subaybay ng ating mga vloggers, solid DDS, bumuto po tayo ng totoong may malasakit sa kapwa natin Pilipino at totoong may malasakit sa OFW. Huwag po tayong masisilaw dun sa 1,000 na ibibigay sa'yo, 10,000 ibibigay sa'yo, tapos pag nanalo, hindi mo na kayang lalapitan. Hindi kagaya nung pag bumuto ka nung straight talaga doon sa tao na walang ginawa kundi tumulong sa ating mga kapwa Pilipino at kapwa OFW. Kaya panawagan sa inyo, uulitin ko ulit ha, panawagan sa inyo, vote straight tayo para sa ating Pilipinas, para ibalik ulit natin yung pagbabago. Kasi ngayon talamak na pati OFW biktima na rin. Kung ito lang sa panahon ni Tatay Duterte na nangyari itong balikbayan boxes, matagal na pong nasa Malacanang ako. Baka pinatawag na ako sa Malacanang ni Tatay Digong para solusyonan tong problema sa balikbayan boxes. Yun lang. Mayroon bang gusto mga magtanong sa inyo? Wala pa rin until now hindi pa rin natapos yung problema sa balikbayan boxes hanggang ngayon. Plano ng Bureau of Custom i-donate na lang sa DMW, tapos si DMW na lang ang mag-asikaso para ma-forward to sa mga OFW natin at sa pamilya ng OFW. Yes, sir. Ano po ba yung pagkakaiba po ng Administrasyong Marcos at saka ng Duterte? And nangyari din po ba ito, yung mga ganitong problema po ng mga kababayan natin, mga OFW, ng panahon po ni Tatay Digong? Sa panahon ni Tatay Duterte, nasa abroad pa ako niyan, kakauwi ko lang naman ng 2013. Wala akong naranasan sa tagal ko, 13 years na kasi akong OFW advocates, leader. Wala akong naranasan na may lumapit sa akin na napakaraming balikbayan boxes issue. Kasi gaya ng sabi ko, kung ito sa panahon lang ng ating mahal na Tatay Duterte, matagal na pong tapos to. Actually po, yung mga bagahe po ng mga OFW, hindi po biro to ha. Ang iba po, umabot na po ng 2 taong na higit. Meron din akong hawak, magta-3 taon na mahigit. Kaya ang panawagan ko sana sa Legislative at sa Senado, sana naman po, simulan nyo na yung investigasyon para sa balikbayan boxes dahil gusto naming mga OFW matuldukan nito ang problema na to. Ayaw namin na magiging practice ito, na okay lang palang i-abandona kasi i-auction naman ni Custom. Pagkatapos ng i-auction ni Custom, po pwedeng i-donate ni Custom sa DMW. Ayaw naming maging practice ito. Ayaw ko to na maging practice. Kaya nga gusto ko magkaroon ng investigasyon sa Senado, Congress, para gumawa sila ng panibagong batas, bagong batas, para proteksyon sa mga balikbayan boxes ng mga bawat OFW. Dahil unang-una, pinaghirapan po namin yan. Pinaghirapan po ng OFW yan, hindi po biro yan. Na sa loob ng 2 taon, pinag-iipunan po yan ang OFW. Sir, meron na po ba kayong mga senador na nilapitan dito po sa problema po nito at sila ba'y tumatakbo ngayon? Actually, napakarami po.
At abangan nyo yan sa Chef OFW Motovlogs. Maglalabas ako ng hinain ko, karapatan naman natin yan. Lahat ng nilapitan ko na hindi umaksyon, please lang, huwag nyo na pong iboto. Babanggitin ko po lahat ng mga pangalan yan, at hindi lang, kasi may mga papel po ako. Ako po ang gumawa ng mga letter mismo at dinadala ko sa Senado, sa ilang senador natin, dinadala ko doon. At pinapapirma ko po. Pero ano ginagawa nila? May action ba silang ginagawa? Wala. Until now, wala po silang ginagawa action. Sa panic po sir ng inyong pong grupo, wala po ba kayong binuong party list na ngayon para this coming Actually, election? nung dumating ako last year, plano ko talaga ng OFW Assistance Party List. Ang problema, nung nagpunta na ako sa Comelec, sa head office natin ng Comelec, is hindi na ako umabot sa pagpa-file ng mga papers para makapag-apply ako ng OFW Party List ko. Kaya no choice na po ako. Kaya ang ginawa ko na lang is mahaba pa naman may mga ilang taon pa naman. So sa 2028, bago mag 2028, asikasuhin ko na po yung OFW Assistance Party List. Kasi yung OFW Party List kasi ilang bis na ako lumapit pero pati Congress ayaw nilang umaksyon. Ang masakit lang, gagamitin nila yung pangalan ng OFW, wala naman silang ginagawang aksyon para sa mga OFW, di ba? Tapos gagamitin mo yung 3 letra ng OFW, hindi ka naman uma-action sa OFW, for what? Kaya nakikiusap po ako sa mga party list na gumagamit sa mga pangalan ng OFW. Parang awa nyo naman. Huwag naman kayong nagkukunwari na tumutulong sa OFW para sa pagsarili nyo. Ang kailangan po naming OFW action, may malasakit at totoong tagapagtanggol ng OFW. Sir, okay lang daw po ba pangalanan nyo yung mga hindi dapat iboto? Even sa Congress daw po. Unang-una, yung gumagamit ng sa Congress, yung gumagamit ng pangalan na OFW. Dahil ilang beses na akong lumapit sa OFW Party List, wala po silang ginagawang aksyon. So dapat wag na iboto? Dapat. Sa senator daw po, sir. Sa senador, hindi ko pa masyadong yung mga listahan, pero nasa akin kasi lahat. Lahat kasi bawat punta ko kasi sa Senado, gumagawa ako ng letter at pinapapipirmahan ko po yun sa kanila. Pinapareceive ko po sa kanila. Abangan nyo po yan at kaibigan ko naman ito, kachat ko to. So, abangan nyo po at ilalabas ko rin po yan sa Facebook ko yan.